Pero kailangan din nating singilin ang mismong gobyerno. Dahil gobyerno mismo ang ayaw na harapin ang anumang pag-uusap tungkol sa pagtataas ng sahod, sa pagbubuwag ng provincial rate, sa pagre-review ng RA 6727 na nagdulot ng mga provincial rate at ng mga regional wage boards, sa pagtataas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng bilihin, gobyerno pa rin ang nangunguna na tumutol dito. The Honorable Elijah San Fernando from the Kamanggagawa Party List for his interpellation. Honorable Elijah San Fernando of the Kamanggagawa Party List is recognized. Maraming salamat po, Ginoong Speaker. Sa kagalang-galang ho na kinatawan ng ikalawang distrito ng Marikina. Bukas ho ba kayo sa ilang mga paglilinaw na katanungan? Hindi lang bukas, kundi bukas na bukas sa pagtatanong dahil I look forward sa aking kaedad at kasing nag-aalab at mapulang nakikipaglaban para sa mga manggagawa. Maraming salamat po, Ginoong Speaker, sa ating distinguished sponsor. Sa Section 5 po ng panukalang batas, may 3 kondisyon na maaring mag-trigger ng deklarasyon ng State of National Emergency. Una dito, Mr. Speaker, distinguished sponsor, kapag ang average Dubai crude ay umabot o lumalagpas na ng $80 per barrel. Kalawa, percentage increase in domestic fuel prices. At pangatlo ay pumapatungkol po sa national fuel inventory falling below 30 days of supply. Lahat ng ito, Mr. Speaker, Ginoong sponsor, ay nakapatungkol sa supply side. Wala sa kondisyon o mga trigger ang nakapatungkol sa aktwal na epekto ng krisis sa purchasing power, real wages, or employment levels. Maaari ho bang ipaliwanag, Mr. Speaker, distinguished sponsor, ng ating sponsor kung ano ang batayan ng mga may akda na ikonsiderang emergency kapag dumadaan ang mga oil company sa supply side price spike, samantalang hindi emergency kapag nawawalan ng purchasing power ang mga manggagawa. Just to put additional context, Mr. Speaker, distinguished sponsor, as of January 2026, the average daily basic pay of wage and salary workers is 697 pesos. That means to a monthly pay of 15,323. Yung headline inflation po natin, tumataas at nai-report nga po nitong Abril 2026 na nasa 7.2%. Ang kahulugan po niyan, yung real income ng ating mga manggagawa ay nabawasan ng 1,100 piso kada buwan. So maaari po bang bigyang linaw ng ating kagalang-galang na sponsor kung ano yung batayan ng mga may akda dito sa panukalang batas na hindi ikonsidera ito bilang emergency? Maraming salamat. Dapat dali-dalian mo yung mga tanong mo, huwag masyado mahirap, Mr. Speaker. Pero lilinawin ko, maganda ang katanungan, pero kailangan natin sana humihingi tayo ng paumanhin na ang konteksto ng proposed bill na ito at kung may isa sa batas ay isang paraan para i-address ang isang bahagi lamang na mas malaki pang problema ng ating lipunan. Hindi ito sinisikap na solusyonan ang mabibigat na problema tulad ng sinasabi niyo mga problema, ngunit maaaring nakaka-apekto ito doon. So, this is a very targeted response in relation to a very specific problem which is an energy crisis. At ang lahat ng hakbang na ginagawa po natin dito ay paano ba natin itong napaka-specific na sakit ng ating ekonomiya, yung pagsirit ng presyo ng gasolina, paano natin siya mai-insulate para hindi siya maka-apekto ng iba. So, kung titingnan ninyo, lahat po ng mga hakbang dito ay patungkol sa kung paano hindi kumalat ang sakit. Paano ma-address specifically yung sakit na yon sa ating ekonomiya, which is really energy-related. So, yun po ang unang paghingi ko ng paumanhin. Dahil hindi po ito pagbabaliwala sa mas mga mahalaga at importanteng usapin ng sahod. Pangalawa ay nahuhuli kung gagamitin namin yung usapin ng inflation, yung depreciation or the lessening of the purchasing power of the ordinary Filipino,
masyadong matagal yung magiging epekto pag yan pa ho ang gagamitin naming basehan. In short, pag yan ay ilagay natin dito, maliban doon sa sinabi ko ng mga dahilan, ay baka masyado na tayong mahuli. Kasi ang epekto pagdating doon sa ordinaryong manggagawa in terms of the oil price hike does not take place in 30 days, 60 days. It takes place at the very least 60 to 90 days later ang nagiging epekto. So, kaya natin siya hindi nilalagay. At sa tingin natin, yung problema at usapin po nung sa ganyan ay mas kayang ma-address sa mas malawak na reforma pagdating sa regional wage boards na matagal nyo na pong mga ipinaglalaban. So, kung sa maiksing sagot po, ay hindi po namin binabaliwala. Ang amin lang po is nakatarget lang po kami doon kung nasan po yung cancer, na nagkataon lang po ang cancer na ito ng isang organ ng katawan na apektuhan yung ibang bagay katulad ng sweldo o sahod ng ating mga manggagawa. Salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Naiintindihan at naunawaan po ng kinatawang ito na pinagsusumikapan ng panukalang batas na kagyat na makatugon doon sa mga problemang isinusulpot ng problema o krisis sa enerhiya. Pero Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, hindi po natin maaaring ihiwalay yung kagyat din na epekto ng krisis sa enerhiya, partikular sa mga produktong petrolyo, patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, doon naman sa epekto nito sa pang-araw-araw na sahod ng ating mga manggagawa. Lalong higit yung mga minimum wage earner natin at mga middle income earners. Dahil kung ating titignan, merong kagyat o immediate effect. Anumang pagtaas o pagbaba sa presyo ng mga produktong petrolyo ay merong kagyat na epekto sa kapasidad ng mga manggagawa na makabili ng mga produkto at serbisyo. Kaya naunawaan po ng kinatawang ito, yung binabanggit ng ating butihing sponsor, gusto lamang po irehistro ng kinatawang ito na sa pag-address po ng problema patungkol sa krisis sa enerhiya ay hindi maaaring ihiwalay yung direktang epekto nito sa sahod ng mga manggagawa. Just for additional context, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, ang mga minimum wage earner po, halimbawa mga security guard, ang mga waiter, ang mga janitor, ito po ay gumagamit ng motor, nagpapakarga ng gas, diesel, at malaki ang epekto ng pagtaas ng produktong petrolyo doon sa kapasidad na makabili ng kanilang sahod. Kaya po, bagamat naiintindihan ng kinatawang ito, yung binabanggit ng butihing sponsor, gusto lamang po nating idiin na hindi maaaring paghiwalayin itong mga bagay na ito. Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. If I may just respond, Mr. Speaker, the distinguished representative. Wag natin isipin na pinaghihiwalay. Hindi, kung nagkamali man ako sa pagbitaw sa pananalita, ang sinasabi lang natin is, kapag ginamit natin ang basihan, kumbaga on the demand side, for lack of our economists will not forgive me for using these terms because I don't think they're really being used appropriately. But if you look at the supply side in terms of the energy cost, and on the demand side in your parlance is the wages, sa tingin natin, pag yun ang inilagay natin, tingin namin mas madidihado pa ang manggagawa dahil kung yun ang magiging triggers, capacity to purchase, actual value of wages, living wages, masyadong mahuhuli bago natin matrigger yung aksyon ng national government. So kaya ito ang ginagamit natin. Pero pangalawa, in fact, hindi siya pinaghihiwalay. Inuuna natin, Mr. Speaker. Inuuna natin dahil unang-una makikita mo doon is ini-establish natin yung mga immediate emergency room quote-unquote actions natin ay patungkol sa pag-restore ng kapasidad ng mga manggagawa na apektado ng transportation. So inuuna natin ang mga manggagawang directly involved sa transportation, bumibili ng gasolina. Ini-involve natin ang mga magsasaka na gumagamit din ng gasolina. Ini-involve natin ang mga fisher folk. Nakalagay lahat, bawat programa, bawat listahan ng benepisyaryo. Inilalagay din po natin na hindi lamang magkaroon ng permanente, reliable, maaasahan, data-driven at may katotohanan ng listahan na hindi hinahaluan ng politika, kundi episyente rin dapat at mabilis ang pagdidistribute ng tulong na ito. So ito yung mga emergency room or mga
mabilis ang solusyon na ating hinahanap dahil sila talaga yung mga pinaka-apektado. So, we take to heart yung patuloy niyong pakikipaglaban para sa manggagawa at patuloy po naming isa sa puso yung pakikipaglaban po na yan dahil suportado po namin kayo dyan. Maraming salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Balikan po natin yun later on. Dito po sa Section 17B, meron pong tinatawag na temporary wage subsidies sa mga maliit at maliitan na mga negosyo, mga MSMEs, at sa mga transport operators. Dito po sa provision, nakasaad that subsidy shall be strictly conditioned upon good faith labor retention and the prevention of avoidable layoffs. Ang tanong ko po sa butihing sponsor, ano ho ang ibig sabihin ng quote-unquote good faith sa legal text? At sino ho ang nagdedetermina kung ang mga layoff ay may iwasan o avoidable? At kung makita ng Department of Labor and Employment na merong paglabag dito sa mga kondisyong ito, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor, ano ho ang mangyayari doon sa subsidyo na ibinigay na dito sa mga maliit at maliitan na mga negosyo? Ano po yung mga enforcement mechanism po natin, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor? Mr. Speaker, itong specific paragraph po na ito sa Section 17 ay isang pamamaraan po kasi kung meron pong pinakaayaw natin mangyari ay may matanggal sa trabaho. Yun po ang pinakamabigat na consequence na ayaw natin mangyari at kadalasan ito ay preventable. Dahil ang energy crisis, kung makikita natin, wala tayong kakontrol-kontrol kahit isang bahagya dahil we are 100% dependent on imported fuel. Pero nakikita rin natin na bagamat ang epekto ay mabagsik, ito ay temporary at hindi pang matagalan. So, ang gusto nating, ang ninanais ng pamahalaan dito is, or sa batas na ito, ay iwasan natin na magkakaroon ng kumpanya magsasara dahil sa pagtaas o pagsirit ng presyo ng langis. Ayaw natin na magkakaroon sila ng layoff o magtatanggal ng mga trabahador dahil kapag nagtanggal ka na, sa maraming datos na nakita namin, ay kapag nagtatanggal ka ng isang empleyado, kadalasan hindi na yun na ibabalik. At madalas ito yung nagagamit pang dahilan para pagsamantalhan ng ibang mga employers para magtanggal ng tao na matagal na nilang gustong tanggalin pero wala silang basis for removing. So ito ang tinitingnan natin dito is binabantayan natin yung mga employers na dapat in good faith sila dito na ang purpose ng subsidy na ibinibigay ay para talaga para sa labor retention. Sa tanong sa kung anong mangyayari kung nakita na may kasalanan o in bad faith ang employer, siyempre hihinto natin ang subsidy. Yan ang una. Pangalawa ay may karampatang kaparusahan naman under existing labor standards na po pwedeng nating ipataw. Pangatlo, sa tingin ko, kapag nag-implement na tayo o nagkaroon ng implementing rules and regulations, magkakaroon ng very specific agreements or memorandum of agreements ang Department of Labor, ang DTI o anumang ahensya ng pamahalaan na kasabay ang employer para masigurado na merong enforceability ang usapin nito. Ang pangatlo ay kung ano man na naibigay na subsidiya, kung ito'y naibigay na sa manggagawa, ay hindi na natin yan po pwedeng ibalik o kukunin. Dahil ito ay vested right na nung manggagawa, dahil lalo na unless mapatunayan natin na nagsabwatan sila with the employer. Pero kadalasan, ang burden of proof or ang presumption is, kung ano man ang natanggap nila, ay sa kanila na po yan. Maraming salamat po, Ginoong Speaker, at sa butihing sponsor. Maganda po na nabanggit na maaaring pagtibayin pa o palawigin itong mga concern na ito sa maaaring maging ganap na implementing rules and regulations, sakaling maging ganap na batas, itong panukalang batas. At binibigyang diin po natin na suhetibo o subjective o undefined sa panukalang batas. Ito pong nakasaad na good faith, labor retention, and the prevention of avoidable layoffs. So mahalaga po na nabanggit ng butihing sponsor, Ginoong Speaker, na maaari itong pag-usapan sa pagsasagawa o pagkakaroon ng implementing rules and regulations.
Ginoong sponsor, Mr. Speaker, sa Section 30 po ng panukalang batas, sinasaad o ipinag-uutos ng panukalang batas ang mga ahensya na mag-rationalize ng mga tinatawag na non-essential MOOE by at least 10%. Isinasaad po nito na professional services, consultants, technical assistants, and general services as non-essential. Ito pong mga partikular na budget lines na ito, Mr. Speaker, ginoong sponsor, ay nagpopondo sa umugit less than or nearly 1 million job order and contract of service workers sa pambansang pamahalaan. Ano ho ba ang maaaring paliwanag ng ating sponsor, Mr. Speaker, na sa pamamagitan po ng pagsasaad dito ng line item na ito, yung professional services, consultants, technical assistants, and general services as non-essential, maaari po itong magtulak o magresulta sa malawakan na non-renewal ng mga kontrata ng mga government contractual workers sa ngalan ho ng pagtitipid. Mr. Speaker, ginoong sponsor. Mr. Speaker, ang pinaka-critical dito, yung word na non-essential. Sa pananaw natin at sa balitaktakan natin at diskusyon sa komite, malinaw talaga kung ano ibig sabihin ng non-essential. At gusto ko pabulaanan kung ano man ang pagdadalawang isip na baka magdulot ito ng pagkatanggal ng ating mga contractual employees or ating mga ibang mga kawani who are not permanently engaged with the government or who are not civil servants, ay ako po ay ina-assure ko po sa inyo na hindi po yun ang magiging epekto. So tingin ko yun po ang pinaka-critical ay non-essential. Hindi po natin ipahihinto dahil sila na rin po mismo ang nagsabi na kaya nila. Ano nagiging basihan? Dahil pag tinitingnan natin yung mga nakaraang taon, in terms of budget utilization, pumapasok yung 10% na hindi talaga nila nagagamit. So, sisiguraduhin po natin na ang pangamba na inyong nararamdaman at inyong ipinaglalaban ay hindi ito magdudulot ng pagkatanggal ng ating mga contractual employees. Dahil sa totoo lang, sa maraming ahensya, Mr. Speaker, sila nagpapatakbo eh. Sila ang pinakamasisipag dahil sila yung mga hindi permanente. So, sisiguraduhin po natin na hindi po yan mangyayari. Yan po ang pananaw ng Kongreso. Salamat po, Mr. Speaker at ginoong sponsor sa pagtitiyak na yan sa kinatawang ito. Meron ho ba sa pinagdaanan ng deliberasyon ng panukalang batas na ito, meron ho ba na lumabas na pag-uusap sa maaaring maging epekto ng pagbabawas o pagtitipid nga dito sa tinatawag na non-essential na bahagi, 10%? Meron ho bang pag-aaral o simulation man lang na maaring maging epekto nito sa mga JO at COS natin? Halimbawa, binawasan ng 10% yung non-essential MOOE, at least 10%. Nakita ho ba ng ating mga ahensya na meron itong epekto sa bilang? Kasi batay po sa ating datos, merong approximately 919,000 na mga JO at COS workers. So gusto pong malaman ng kinatawang ito, ginoong sponsor, Mr. Speaker, kung meron bang pag-aaral o sinikap man lang ba na tignan ng ating mga ahensya yung maaring maging epekto nito doon sa ating mga kontraktual na mga manggagawa sa gobyerno. Mr. Speaker, ginoong sponsor. Mr. Speaker, kung pag-aaral, wala akong nakita na pinakita nilang pag-aaral sa akin. Pero ang matitiyak ko ay tinanong ko ito. Nung lumabas ang provision na ito, nangangahulugan ba rito na magkakatanggalan tayo sa mga manggagawang nasa pamahalaan na ngayon? Malinaw yung sinabi nila na hindi. Hindi dahil sa totoo lang, nakikipaglaban nga tayo para ma-retain ang trabaho sa ibang aspeto ng ating ekonomiya. Sa kaliwang kamay, pinaglalaban natin huwag sila matanggal, pero sa kanang kamay naman tayo magtatanggal sa gobyerno. So they gave us that assurance and I am relaying that assurance to the honorable representative ng ating mga manggagawa, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker, distinguished sponsor. Bagamat nagtitiwala ang kinatawang ito sa mga sinasabi ng ating butihing sponsor,
Sa katunayan no, ay talagang mahirap pang hawakan yung ganyang assurance mula sa ating gobyerno, lalong-lalong higit sa pambansang pamahalaan. At sa katunayan, ang numero uno na pinakamaraming kontraktual na mga manggagawa ay ang ating gobyerno mismo. Kaya sisingilin ho ng kinatawang ito at ng mga manggagawa ang ating butihing sponsor at ang mga ahensya kung sakaling ito ay magresulta sa pagkatanggal ng ating mga kontraktual na mga manggagawa sa pambansang pamahalaan. Susunod, Mr. Speaker, sa ating katanungan. Mr. Speaker, just to, kasi importante po yung punto. Mr. Speaker, sasamahan kita sa paniningil po na yan dahil hindi ho maaaring mangyari yan dahil yan po ay baliktad sa nais po nating gawin. At kung ano man po in the future ang ipaglalaban ng ating kamanggagawa representative, pagdating po sa contractualization sa gobyerno na tingin ko napakatagal nang naabuso. Kung sa private sector ay hanggang 6 na buwan ay dapat nagiging permanente, hanggang ngayon napakatagal nang nagtatago ng pamahalaan sa palda ng pagiging pamahalaan para hindi sa katuparan ito sa public sector. Kung ano man ang ipaglalaban mo dyan, kasama mo ako dyan dahil yan ay isang bagay na ipinaglaban ko nung ako'y namumuno ng isang malaking ahensya na kung saan lagpas 65% ng aming mga empleyado ay contractuals. Nung ako'y namumuno doon at bago ko umalis ay naging 85% ang naging regular employees. So, sasamahan kita, Kylie. Maraming salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Babalik po tayo doon sa usapin ng relasyon ng ayuda at nung pag-address ng pamahalaan tungkol sa sahod ng mga manggagawa. Dito sa panukalang batas, meron hong mga cash transfers o emergency cash transfers, mga subsidyo o mga ayuda para sa ating mga manggagawa. Pero ito pong mga cash transfers, subsidyo at mga temporary na mga assistance sa ating mga manggagawa ay mag-e-expire sa punto na i-lift na yung emergency. Pero alam niyo po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker, yung epekto ng krisis sa sahod ng mga manggagawa ay hindi nagtatapos pag nagtapos din yung emergency o kapag na-lift na yung emergency na dineklara, dulot nga ng krisis natin. So, ano ho ang mga partikular na interbensyon ng ating pamahalaan o mga binuksan nito ng mga pag-uusap tungkol doon sa ating wage setting mechanism, Mr. Speaker, Ginoong Sponsor? Tulad nga ho ng binabanggit ko, matagal na inamin na rin ho to ng Philippine Statistics Authority na mula 2018, nabawasan ng 30% ang purchasing power ng mga manggagawa. At merong higit na epekto to, lalo't dumadaan tayo sa krisis ngayon. Pero wala ho sa panukalang batas o sa anumang mga naging pagdinig dito sa panukalang batas ang pumupukol doon sa tingin natin may kakulangan na wage setting mechanism natin na nakasaad sa Republic Act 6727 o Wage Rationalization Act of 1989. So yun po ang tanong ng kinatawang ito, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Ano ang mga partikular o mga konkretong hakbang ng pamahalaan para i-address itong patuloy na pagdausdos ng halaga ng sahod ng mga manggagawa, lalo't higit na dumadaan sa krisis yung ating bayan? Kasi we cannot find anywhere in the proposed bill addressing this real, valid, and legitimate concern about the purchasing power of the workers and any concerns pertaining to the wage setting mechanism as enshrined in the RA 6727. Mr. Speaker, good sponsor. Tama po, Mr. Speaker, na hindi natin in-address yung wage determining system. Ano ba ang tawag natin dyan? Mechanism? Tama po. Hindi po natin siya na-address dito dahil tulad ng sabi namin is ito ay isang batas na umuukol sa isang urgent, temporary, and short-term problem. So yung problema po ng wage determination mechanism ng ating pamahalaan ay isang malalim at napapanahon ng bagay para mapag-usapan. Pero sa tingin namin ay ang purpose ng batas itself is not to create fundamental changes
but simply to create a framework in the event of an emergency. Parang marami rin kasing hindi lang yung mga representante ng mga manggagawa, pero kahit po yung sa health sector, kahit po sa iba't ibang na nais nila sanang kunin itong pagkakataon para isama na sa usaping ito. Sabi ko, hindi siya napapanahon dahil ang usaping ito ay patungkol lamang sa isang emergency situation related doon sa oil price hike. So, bagamat napakalihiti mo ng problema, mas karapat dapat yan ma-take up sa isang mas malawak, komprehensibo na framework na ipapaloob sa batas na itinutulak katulad ninyo, katulad ng mga health sector advocates, imbis na dito po natin ilalagay. Yun po ang aking maiksing katanungan. Salamat po, Ginoong Sponsor, Mr. Speaker. Natatandaan po ng kinatawang ito na sa mga nakalipas na pagdinig dito sa Kalinga Bill, ay may binanggit ho na policy statement ang ating mga economic managers at ang Department of Labor and Employment sa isang katanungan na mas bibigyang prioridad ba ng pamahalaan ang pagbibigay ng ayuda kaysa i-address yung problema dito sa sahod at pagtatakda yung sistema o mekanismo sa pagtatakda ng sahod. Tinitindigan ba ng ating ginoong sponsor, Mr. Speaker, na ito yung direksyon o pulisiya ng ating gobyerno, lalo ngayon na dumadaan tayo sa krisis, na mas bibigyang prioridad ang pagbibigay ng ayuda kaysa i-address yung problema doon sa sahod at pagtatakda ng sahod. Mr. Speaker, ginoong sponsor. Hindi naman sa ganun, Mr. Speaker. Not at all, no? Tulad ng sabi nga natin, those are valid and legitimate issues. Kumbaga, ang trabaho lang namin sa batas na ito, for lack of a better analogy, at kung mapapabigyan mo ako ng paumanhin, kumbaga sa ospital, nasa emergency room kami. So, nagkakaroon ng krisis, paano natin pahihintuin yung pagdugo? Paano natin patitibukin uli ang puso? Paano natin sisiguraduhin na yung kanyang baga ay patuloy na nakakahinga? So, yung lahat ng usaping mas mabibigat ay hindi yun isinasantabi natin. Pero sa tingin ko, if you ask me, is it the policy of this government? I do not know. But what I do know is that this is the work that we are doing today. And I hope whatever attention is being given by government to this is also given the same equal attention doon sa ipinaglalaban din po ninyo. Kasi yan po ay araw-araw na kaharap ng ating mga manggagawa na problema. Maraming salamat po, Mr. Sponsor, Mr. Speaker. At naintindihan ko po, pinanggagalingan naman ang ating butihing kinatawan ng Marikina. Gusto ko lang po ilagay sa record na meron hong partikular na policy pronouncement ang ating economic managers at ang Department of Labor and Employment mismo. At hindi naman to kasalanan ng ating butihing sponsor. Ito ay binanggit mismo ng DOLE at ng DepEd. Ang sabi nila sa mga nakaraang pagdinig dito sa panukalang batas is that they are opposed to any wage increases or any topics or issues pertaining to the revision of the wage setting mechanism that we have. Ang ibig sabihin nito, Mr. Speaker, ginoong sponsor, ang Department of Labor and Employment ho at ang ating mga economic managers ay tumututol sa anumang pag-uusap sa pagtataas ng sahod at pag-uusap tungkol sa sistema ng pagtatakda ng sahod. Dahil yun po ay dalawang magkaibang bagay. Yung pag-uusap po sa pagtataas ng sahod, meron hong nakasalang dito sa ating bulwagan, yun po yung legislated wage increase na pangunahing itinutulak ng ating butihing Deputy Speaker Raymond Mendoza ng TUCP Party List. At meron hong isang panukalang batas din na sinusuportahan na ng 200 mga mambabatas. Ito po yung pagbubuwag ng tinatawag nating provincial rate at pag-aamyenda o pagre-rebisa doon sa RA 6727 as enshrined in the House Bill number 8081. Pero nakakalungkot, Mr. Speaker, ginoong sponsor, ay bagamat merong malawak na suporta na nakuha itong mga panukalang batas na ito, dito sa bulwagang ito, ay tila pinipigil ng mga economic managers natin yung pagsasabatas o pagpapasa ng panukalang batas na ito na directly
mag-a-address dito po sa ating pinag-uusapan tungkol sa sahod at pagtatakda ng sahod. Naiintindihan po ng kinatawang ito, ginoong sponsor, Mr. Speaker, na po pwedeng pag-usapan sa dalawang magkahiwalay na usapin, yung pag-address dito sa energy crisis at yung pag-address naman sa sahod ng mga manggagawa. And that is precisely what this Congress is doing, Mr. Speaker, good sponsor. We have concrete proposals and measures pertaining to the wages and the wage setting mechanism, or wage determining mechanism that we have. Yet, and very sadly, hinaharangan ng ating mga economic managers and no other than the Department of Labor and Employment, Mr. Speaker, good sponsor. Sila pa ang nangunguna na umaharang dito sa panukalang batas na ito. Kaya naiintindihan ng kinatawang ito, ginoong sponsor, Mr. Speaker, na yung sinasabi ng ating butihing sponsor na ipaglalaban natin yung karapatan ng mga manggagawa, yung usapin sa sahod, yung usapin sa pagbubuwag ng provincial rate. Pero hindi rin maihiwalay sa konteksto ng ating pag-uusap at diskusyon, ginoong sponsor, Mr. Speaker, na mismong gobyerno pa, yun ang nakakalungkot, Mr. Speaker, ginoong sponsor, mismong gobyerno pa, Department of Labor and Employment, and our economic managers, sila pa ang nangunguna na pumigil sa trabaho natin bilang mga mambabatas, bilang mga miyembro ng kapulungang ito, upang tugunan yung problema sa sahod at pagtatakda ng sahod ng ating mga manggagawa. Kaya meron hubang maaaring ibigay na paglilinaw ang ating butihing sponsor. Alam ko hindi po kayo ang tumututol, pero meron pong malinaw na pronouncement kasi ang DOLE at ang economic managers natin. Sa 3 hearing po, Mr. Speaker, ginoong sponsor, sa 3 hearing, sila ang umaharang doon sa mga panukalang batas na itunutulak natin. Meron po bang komento ang ating sponsor dito, Mr. Speaker? Ang komento ko po ay tama po kayo. Naalala ko pong sinabi nila. I confirm. Maraming salamat po, Mr. Speaker. Good sponsor. Nalinawan na po ang kinatawang ito sa mga katanungan. Gusto lamang po irehistro para sa ating record ng kinatawang ito na naiintindihan at appreciated ho ng mga manggagawa ang anumang hakbang na ginagawa ng ating pamahalaan sa pag-address sa krisis sa enerhiya. Hindi po isinasantabi ang efforts na ginagawa ng ehekutibo. Hindi po isinasantabi ang efforts na ginagawa ng bulwagang ito at ng mga ahensya ng gobyerno. Pero kailangan din nating singilin ang mismong gobyerno dahil gobyerno mismo ang ayaw na harapin ang anumang pag-uusap tungkol sa pagtataas ng sahod, sa pagbubuwag ng provincial rate, sa pagre-review ng RA 6727 na nagdulot ng mga provincial rate at ng mga regional wage boards na hindi responsive sa problemang dinaranas ng mga manggagawa ngayon. Kaya't nakakalungkot po, Mr. Speaker, na bagamat appreciated natin na tayo ay nagpapasa ng isang panukalang batas with the goal or with the objective in mind to help the most distressed portions of our population, ay nananatiling tahimik ang ating pamahalaan tungkol sa sahod. Ang sahod ho ang isa sa pinaka-epektibong pamamaraan upang tulungan ang ating mga manggagawa. Bagamat nakakatulong ho ang pagbibigay ng ayuda, Mr. Speaker, good sponsor, bagamat nakakatulong yan, hindi po nanaisin ng mga manggagawa at ng mga ordinaryong Pilipino na palagian na lang ang sagot sa mga problema ay pagbibigay ng ayuda. Mas makakatulong sa malawak na populasyon natin kapag itinaas natin ang sahod ng mga manggagawa. Mas makakatulong sa maraming mga kababayan natin kapag pinababa natin ang presyo ng bilihin sa pamamagitan ng pagtatanggal ng value-added tax, ng excise tax sa mga produktong petrolyo. But even so, Mr. Speaker, good sponsor, itong dalawang mayor na issue na to sa pagtataas ng sahod at pagpapababa ng presyo ng bilihin, gobyerno pa rin ang nangunguna na tumutol dito. And that is why I implore our colleagues, more than 200 of us have already thrown our support for the passage of House Bill number 8081, and yet, hindi pa rin po na isasalang dito sa plenaryo ang pag-uusap na yan. And that is why I am asking this august chamber, this hall, na pag-usapan na po natin dito sa plenaryo ang pag-uusap sa sahod at pagtatakda ng sahod ng mga manggagawa.
Hindi po katanggap-tanggap na meron pang delay sa usapin ng sahod, Mr. Speaker, ginoong sponsor. Kaya nagpapasalamat po ang kinatawang ito, good sponsor, Mr. Speaker, sa pagsagot ng ating kinatawan, ng sponsor natin sa ating mga katanungan at ang atin pong pananalig sa bulwagang ito na pag-uusapan natin bago man lang magtapos ang sesyon, pag-usapan na ho natin ang taas sahod at pagbubuwag ng provincial rate. Handa na po ang bulwagang itong pag-usapan yan. The ball is in the court po ng ating pamahalaan. Kung ito ba ay hahayaan na pag-usapan at pagdebatihan dito sa plenaryo. Yun lamang po, Mr. Speaker. Good sponsor. Maraming salamat po. Maraming salamat din po, Mr. Speaker.